Kaugnay ho sa pagkakahuli sa social media personality na si Franco Mabanta at iba pang kasamahan niya dahil sa umano'y pangingikil o extortion kay dating House Speaker Martin Romualdez, makakapanayam natin si NBI Director Attorney Melvin Matibag. Magandang umaga po, Director Matibag. Magandang umaga po, Ma'am Susan, at sa lahat po ng tumatakilig sa inyong programa. Isang magandang umaga po. Apo, Director, ayon ho sa kampo ni Mabanta, yung entrapment operation daw po ay set up at itinanggi nila ang umano'y extortion kay Romualdez. Ano po masasabi niyo dito, Director? Well, unang-una po siguro yung choice of word na set up ay hindi rin angkop dahil pag sinabi mo talagang set up, entrapment operation, sineset up talaga yun. Hindi po ba? Baka sa kanila naman po nang galing. Ngayon, yan naman po, kita naman po yung buong proseso, very transparent. There is media personalities na mga nandoon to monitor the operation. In fact, yung inyong pong kapuso na si Jan Consulta, kasama po all throughout sa buong operation. At sila po yung nakipag-ugnayan sa grupo ni dating Speaker Martin Romualdez. Kami naman po, in-implement lang namin, in-enforce lang po namin yung batas na nauukol po sa proseso po ng National Bureau of Investigation. Apo, Director, ano po yung reaction nyo doon sa sinasabi po ng mga taga-suporta ni na Mabanta na paglabag daw po ito sa freedom of expression, yung ginawang pag-aresto kay na Mabanta? Well, ano po yung freedom of expression, yan po, sinusuportahan natin, freedom of the press, freedom of expression. Pero kung ang isa pong material na gagamitin sa pagpapahayag ng kanilang saloobin, ay gagamitin para po gumawa ng illegal na bagay, kagaya po nito, pangingikil, paghingi ng pera at pananakot, hindi po tama yun. At yan po ay outside na po, mali na po yan, hindi na po freedom of expression pinag-uusapan doon, kundi paglapag na po sa batas ng ating republika. Apo. Director, may nakuha ba mga dokumento yung NBI kaugnay ho doon sa mga ebidensyang hawak umano nila laban kay Romualdez? May mga nakuha ba kayo? Wala naman pong dokumento, pinag-usapan lang po dito, video. Actually, napakasimple po nung kaso. Meron bang krimen na nangyari o wala? Meron, kasi nga po, nandun yung elemento ng pananakot para kumita ng pera at meron pong naapektuhan na tao. So doon pa lang po, actually, all the other things, yung mga sinasabi ni set up yan, political yan, natatakot sa media or anything, hindi po material yan doon sa kaso. Pinag-uusapan lang po natin ay may nangyari bang krimen. At pag pinag-uusapan po ang krimen, ang pinag-uusapan, yung facts, ano yung nangyari? Ano yung mga factual na nangyari? Meron bang kumpleto ba yun? At ito ba'y applicable doon sa batas na umiiral? Opo, Director, may inilabas na video ang PGMN tungkol kay Congressman Martin Romualdez. Napanood niyo na ho ba ito? At ito ho ba'y mayroong bigat doon sa sinasagawa ninyong investigasyon ukol sa umano'y pangingikil? Well, gaya ng sinabi ko po, no, yung paglabas po niyan, immaterial na eh. Ang pangyayari po yung krimen na nanghikil at may pananakot. Ngayon, yung video po na pinalabas, hindi ko pa po napapanood ng buo, pero doon po sa napanood, wala naman po ako nakikitang bagong material na maaaring makapagdiin. Ano po, yung nangyari po, mga clippings mga kaninong balita. So, hindi ko po makita ko ano yung bago doon. So far sa napanood ko po, hindi ko pa po napanood ng So buo. parang compilation po, ganon? Parang kinonfile po. Doon po sa bahagi na napanood ko, mga kalahati po siguro yung napanood ko. Hindi nyo pa natapos? Hindi pa po, madaling araw na po yun. Opo. Di balitaan nyo kabe pag natapos yun na, Director? Kapag natapos yun na panood, Well, kagaya ng sinabi ko, Ma'am Susan, hindi na po material yun eh. Actually, kung may bago mang ebidensya o ano man, ang krimen po, consummated na, nangyari na po eh. Na kompleto na po yung krimen. So siguro po, yung video na yan, tsuri na lang po yan para sa we go to the motive sa depensa at sa prosecution kung paano po nila i-appreciate at ipipresenta po sa korte. Ito po itong PGMN anchor na si CJ Hero, ano po ang update? Ito ba ipapatawag ninyo? Ano ho ba? Sa subpoena? Paano po ang gagawin? Pinasubpoena na po namin siya. We tried to serve the subpoena dun sa mga address niya at opisina po ng PGMN. Wala po siya nung panahon na sinasubpoena, nowhere to be found. Pero alternative service, pinadala po namin sa kanilang kilalang abogado. At dapat po ngayon po siya expected dumating dito po sa tanggapan ng National Bureau of Investigation. Paano kung hindi ho siya dumating dyan ngayong araw na ito? Anong mangyayari?
we'll proceed from there kung paano po pwedeng patawag pa ulit or kung enough na po yung ebidensya na hawak para siya ipawalang sala or isama sa kakasuhan, yun po yung magiging determination po ng ating pong mga investigating officers po dito sa NBI. Apo. Direktor, ano ho yung susunod na hakbang ng NBI matapos makapagpiyansa sina Mabanta at yung iba pa niyang kasamahan? At ano po? Ano po yung susunod na hakbang ninyo dahil nakapagpiyansa na? So will you continue collating kung ano ba yung mga ebidensya? Ganun po? Well, una-una dun po sa mga nakasuhan, nakapile na po yan sa prosecutor at we're expecting na isang pa na po yan sa korte. So kami po magpipasyenta na ebidensya. Pero dun po sa mga maaari pa posibleng involved, mag-gather pa po kami ng ebidensya. We'll gather enough evidence po, para po doon. So pwede may mga iba pa hong madagdag? Well, depende po kasi meron po yatang mga personalities na wants to come forward na saying na meron din po violation sa kanila po yung PGMN. Ano po? May mga ganun ho sa inyo, feeler para parating ho sa inyo? Well, hanggat hindi pa po nagpunta dito sa amin, we cannot make assumption or announcement. Ano po? Okay. Makikibalita na lang po kami sa mga magiging development. Maraming salamat. NBI Director Salamat po. Attorney Melvin Matibag. Maganda umaga po sa inyo, Director. Good morning po. Salamat po. Salamat po.